Paano nga ba natututo at nag-iisip ang mga bata? Ano ang humuhubog sa kanilang pangunawa sa mundo? Isa sa pinakamahalagang teorya tungkol sa pag-unlad ng pag-iisip ng mga bata ay mula kay Jean Piaget, isang kilalang Swiss psychologist na nagbago ng ating pananaw tungkol sa cognitive development. Ngayon ay ating susuriin ang cognitive development theory ni Jean Piaget, gamit ang 4 na bata sa iba't ibang yugto ng pag-unlad. Pagkatapos ng bawat obserbasyon ay magkakaroon tayo ng panayam sa kanilang mga magulang at tagapangalaga upang mas maunawaan ang kanilang karaniwang pag-unlad. Dahil ang kanilang mga magulang at tagapangalaga ang unang saksi sa bawat yugto ng paglaki ng mga batang ito. Sila ang unang gumabay at naging mahalagang bahagi ng kanilang pag-unlad. Ang suporta nila ang nagsilbing pundasyon sa maayos na paglaki at pagkatuto ng kanilang mga anak. Sa unang video, isang taong gulang na bata na nagngangalang Gab ang isinailalim sa Object Permanence Test. Noong itinago ang laruan, hinanap niya ito. Senyales na nauunawaan na niya na ang isang bagay ay umiiral kahit hindi niya ito nakikita. Ayon sa tagapangalaga ng batang si Gab, ay nagagawa naman ng bata ang mga aksyon na ayon sa kanyang gulang. Sa makatuwid, ang development ng bata ay talagang tipikal lamang kung pagbabasihan ng kanyang edad. Yes po, gumagapang na po siya at nakakatayo mag-isa. Before pa po siya mag 1 year old, siguro nasa 7 to 8 months, doon na po siya nagsisimulang gumapang. And up to now, bago po siya mag-birthday, nakakapag-antalalan na po siya. Tapos nung 1 month po, pagtapos ng birthday niya, doon na po siya nagsisimulang tumayo. At hanggang ngayon, nagsisimula rin po siyang tumakbo at lumakad at makatalon po. Ayun po. Yes po, nakakapag-react po siya. Actually, attentive po siya and active po siya sa pagsagot at pag-react sa katulad ng sa pagdating ng daddy niya. Yung motor ng daddy niya, nasa labas pa lang, pero yung tunog, kabisado niya na. And also yung mami niya, pagka tinawag na siya, naglalaro siya sa labas, mabilis siyang pumupunta para sa mami niya. At ganun din sa amin. Yung sa tunog ng music, sa pinapanood niya, katulad ni Miss Rachel, pagka nagsasalita si Miss Rachel, sumasagot na siya. At katulad sa kanta ni Blippi, kung sa mga pambata, mabilis na siyang nakakasagot at nakakasabay sa mga sa kanta. Ayun, thank you. Sa ikalawang video, isang 5 taong gulang na bata na tawagin natin sa pangalang Tammy ang ating susunod na oobserbahan. Makikita sa video na kahit ipinakita sa bata na magkasing dami lamang ang laman ng mataas na baso, sa malapad ngunit mababang baso ay mas pinili niya pa rin ang nasa mataas. Dahil inakala niyang mas marami ang nakalagay rito. Yan, very good. Isa pa. Ilalagay natin dahil sasalinan natin siya ng... Yan, same lang katulad nung kanina. Ngayon, ano sa tingin mo yung mas madami? Why? Because I like bigger. Ito ay isang halimbawa ng centration, kung saan nakatuon lang siya sa taas ng tubig at hindi pa nauunawaan ang conservation. Pino kayo din. Mas mataas to. Eto, ano to? Small. Small. Kahit mas fat. Mas fat siya. Pero small siya, kaya ito pa din? Yeah. Okay. Ano mas gusto mo? Ano mas gusto mo? Ito. Okay. Kung, kanyari juice siya, or Milo, yung favorite mo na Milo. Yeah. Kanyari Milo yung nilagay natin dyan. Ano yung mas pipiliin mo? Ito. Why? Because I like bigger. It's bigger kasi. Mas mabubusog ka ba pag malaki? Yeah. Kaya Yes. gusto mo yun. Mas madami, mas masarap. Yeah. Yes. Wow, Okay. very good. Very good. good. Tapos ako. Palakpak siya! Palakpakan si Tami.
Kagaya ni Gab, ang batang si Tammy ayon sa kanyang magulang ay nagagawa ang mga bagay na dapat ginagawa ng mga bata sa kanyang edad. Your child play pretend? Oo, yes. Para siyang may mga character siya kung nag-play, may nanay, may tatay, magsasalita, siya ng anak. Pangalawang tanong po, does your child share toys? Oo, yes. Nagpapahiram naman siya pag may mga kalarong pumupunta siya share yung mga laruan. Ayan. Does your child understand simple instructions? Yes, oo. Pag inutusan mo siyang kumuha ng kutsara, tinitor, or makikuha ng mantika, nadadala niya naman yung mga inuutos sa kanya. Sa ating ikatlong video ay isang 7 taong gulang na bata na tawagin natin sa pangalang Ellie ang inutusan na ayusin ang mga papel batay sa kulay. Matapos siyang may sagawa ito ng tama, binigyan siya ng panibagong hamon. Ang pagsasaayos ng mga garapon ayon sa lohikal na pagkakasunod-sunod batay sa kanilang laki, mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Ang dalawang gawaing ito ay nagpapakita ng classification at seriation na mahalagang aspeto ng concrete operational stage. Sa classification, nagagawa ng bata na pangkatin ang mga bagay ayon sa isang tiyak na katangian, tulad ng kulay. Samantala, sa seriation, na ipapakita niya ang kakayahang iposisyon ang mga bagay sa isang maayos na pagkakasunod-sunod tulad ng laki ng garapon. So yun, si Elizabeth, 6 years old na siya, maki-7 na siya sa November. Yung mga bagay na kaya niyang gawin mag-isa is yung maghugas ng plato, pero yung magagaan lang. Marunong na rin siyang maligo mag-isa and mag-base mag-isa. So hinahayaan ko siya na matuto na gawin yung mga bagay na simple na alam ko naman na kaya niya na. Sa pakikipaglaro naman or yung paglalaro niya, mahilig naman na siya ngayon makipaglaro sa ibang bata. Dati kasi hindi masyado siyang mahiyain para makipaghalubilo sa ibang bata. Pero ngayon, konti-konti na kakayanan niya na makipaglaro sa ibang bata. Ngayon na nasa kinder na siya, grade 1 na siya, marunong na siyang isulat, marunong niya nang isulat yung pangalan niya na mag-isa, marunong na siya bumilang hanggang 30 ng English at Tagalog, marunong na rin siya magbasa ng mga CVC, yung mga bag, yung mga ganun, at saka yung mga 3 letters na pinagkasama katulad ng kunyari ang, may, or yung mga mama, yung mga ganung word na pinakabasa sa kanila. Base sa interview na ginawa sa magulang ni Ellie, lumalabas na nagagawa niya ang mga bagay na dapat ginagawa ng isang bata na nasa kanyang edad. Sa huling video, para sa ating formal operational stage, ay isang teenager na nasa edad 16 na taong gulang na nagngangalang Rai ang binigyan ng hypothetical na sitwasyon o katanungan. Hello, ako si Ate Francine. Gusto ko munang itanong, anong pangalan mo? Yung edad mo? 16. Okay. Yung unang tanong ko, if you could create a new society, what rules would you make? If meron akong ability to create a society, ganun, I would implement rules na all about respect. Kasi if you know how to respect, if there's a respect in a community, parang everything will follow. Kasi like, for example, if you know how to respect your family, you will know how to respect your surroundings. Like, matututo ka na pulutin yung kalat, matututo ka na gawin yung mga simpleng bagay na makakatulong dun sa society. So, first is to respect everyone. Ayun. So, one of the rules is yung, respect everyone. And then second, to promote empathy. Kasi, I believe na if you know how to respect, matututo ka rin na magkaroon ng empathy to everyone. And then third is promote cleanliness. Syempre, if cleanliness is important naman to our surroundings. Kasi kung maganda ang surroundings, kung malinis ang kapaligiran, syempre makakakilos naman tayo ng maayos, and we can, if our surroundings is clean, we can foster a community na healthy. Ayan.
Yung next ko namang question, kung mag-meet kayo ni Lord, anong sasabihin mo sa kanya? Hindi ko pa i-meet si Lord, pero if mamimit ko nga siya, syempre first, I will give thanks. Syempre, for all of the, miracles, for all the goodness na nangyari sa buhay ko. Syempre, I will give thanks to the Lord. And then, I will humble myself in front of Him. Kasi parang ang laking privilege na makaharap mo si Lord. So, I will humble myself kasi sino ba naman ako para humarap sa Diyos. So, I will give thanks, I will humble myself, and also say sorry na din. Makikita at maririnig na mas malalim na ang kanyang sagot at isinasaalang-alang niya ang iba't ibang posibilidad. Patunay ng kakayahang mag-isip ng abstract at hypothetical. Masasabi kong future-oriented ang anak kong si Rai dahil meron siyang mga plano, meron siyang nakukwento ng mga plano niya para sa amin ng ate niya, ng papa niya. Sa katotohanan nga, pag naggagawa siya ng mga project sa school, ng mga plates, yun, gusto niya ganun daw ang magiging bahay namin sa inaharap. So, meron siyang mga plano sa isip niya na nakakatuwa lang na kasama kami. Meron talaga siyang magandang plano para sa aming buong pamilya. At nakakapag-explain naman siya ng mga ideas niya. Kaya naman niyang ipaliwanag ang sarili niya, ang gusto niyang sabihin, naiintindihan niya yung sitwasyon, meron o wala kami, naunawaan naman niya yung mga anuman ang nangyayari sa amin, alam naman niya at naiintindihan niya kung ano ang sitwasyon namin sa buhay. At yung mga ideas niya, mga suggestion niya, open naman kami sa mga suggestion at pinapakinggan naman sa bahay ang mga suggestion ng mga anak namin. Kagaya ng mga nauna, lumabas sa interview ng magulang ni Rai na angkop lamang ang kanyang mga ginagawa at pag-iisip base sa kanyang edad. Sa madaling salita, ang pag-unlad ni Rai ay pasok sa karaniwang pag-unlad ng mga teenager na nasa kanyang gulang. Nako-consider naman yung point of view niya at yung problem solving niya, kung paano niya solusyonan o paano niya harapin ang mga bagay-bagay. Sa tingin ko naman sa edad ng katulad niya na teenager, okay naman siya. At sa tingin ko is nag-excel naman siya kumpara sa ibang mga kabataan ngayon. Sa kabuuan, matapos ang aming isinagawang mga aktibidad at masusing pagsusuri sa mga bata, napatunayan namin na tama ang teorya ni John Piaget tungkol sa cognitive development. Ang kanilang kakayahang gawin ang mga gawain sa bawat yugto ay tumutugma sa mga inaasahang kasanayan ayon sa kanilang edad. Ipinapakita nito na ang mga yugto ng pag-unlad na itinakda ni Piaget ay hindi lamang teorya, kundi tunay na makikita sa aktwal na buhay ng mga bata. Bukod dito, batay sa aming panayam sa mga magulang, makikita na ang kanilang mga anak ay pasok sa typical development dahil nagagawa nila ang mga bagay na angkop sa kanilang edad. Ipinapakita nito na ang natural na pag-unlad ng mga bata ay sumusunod sa mga yugto na naaayon sa kanilang gulang. Kung susumahin, ating nalaman na ang bawat bata ay lumalago ayon sa tamang proseso. Sa wastong paggabay, mas magiging madali at epektibo ang kanilang pagkatuto.